Umakyat ang kamay ni Lucian. Marahang hinilang laylayan ng duster. Dumampi ang halik sa makinis na hita ni Anastel. Napaungol siya at napakapit. Hanggang sa tuluyang sumabog ang init ng gabi. Ngunit sa gitna ng pawis at kumot, biglang umalingaw-ngaw. Akala ko ba 3 ng anak mo? Bakit may red stain ng kumot? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Punong-puno ng ilaw at musika ang malaking bulwagan. Mga taong nakagown na tuxedo ang nagsasayawan habang may mga waiter na paikot-ikot dala ang mga tray na may mamahaling alak at pagkain. Isa itong charity ball na inorganisa ni Senyora Merelda, isa sa pinakamayamang babae sa buong syudad. Tahimik lang sa isang sulok si Anastel, nakasuot ng simpleng bestida na halatang hindi bagay sa marangyang kasiyahan. Nasa tabi niya ang 3 bata, marurungis sa mga damit at halatang galing sa hirap. Pero kahit na ganoon, nakatindig sila ng maayos, mahinahon at parang may tinatagong dignidad. Biglang, crack! Umalingaw-ngaw ang tunog ng kalawangin na bakal mula sa kisame. Sa isang iglap, bumagsak ang chandelier, diretso sa kinauupuan ng senyora. Nagsigawan ng mga bisita. Nagtulakan, kanya-kanyang takbo. "Senyora!" sigaw agad ng isang maid. Ngunit bago pa man tumama ang mabigat na chandelier, mabilis ang kumilos si Anastel. Hinilan niya ang isang upuan, itinukod sa gitna, at buong lakas na sinalag ang chandelier. Nabigatan siya, nadapa, at tumama ang braso niya sa matulis na bakal. Dumaloy ang dugo pero nagawa niyang iligtas si Senyora Merelda. Nanlaki ang mga mata ng ginang, nanginginig ang tinig. "Anak ka ng Diyos!" Halos maiyak ito sa gulat at pasasalamat. Huminto naman si Anastel, pinahid ang pawis at dugo. "Walang dapat ipasalamat, senyora. Mabuti na lang at mabilis pa ang reflex ko." Lumapit ang 3 bata. Hawak ang laylayan ng bestida niya. "Mama, sugat mo." Bulong ng bunso, nangingilid ang luha. Hinawakan ni Anastel ang kamay ng anak. "Ayos lang ito, malit lang na sugat." Habang gulong-gulo pa ang mga tao, napansin ni Senyora Merelda ang 3 bata. Payat, marurungis, pero magalang. Ang panganay ay agad na lumapit sa ginang at inalalayan pa ito paupo. "Senyora, maupo po muna kayo. Baka nahilo kayo sa nangyari." Magalang nitong wika. Napatitig si senyora at parang may kakaibang awa at paghanga sa mga ito. "Napakabait ng mga anak mo. Anong pangalan mo, iya?" "Anastel po." Yumuko siya at tila nahihiya. Inalok siya ng mga staff ng pera bilang pabuya pero mabilis siyang tinanggihan. "Hindi na po kailangan. Kung maaari lang sana payagan ninyo akong magtrabaho bilang katulong sa mansyon. Kasama ko po ang mga anak ko at kailangan lang po namin ng tirahan at kabuhayan." Nagulat ang ginang. Hindi siya sanay na may taong tumatanggi sa pera. Pero nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Anastel. Pati na ang mga kagustuhan nitong bigyan ng maayos na buhay ang mga bata. Tahimik na tumango si Senyora Merelda. "Kung ganon, simula ngayon, sa akin ka na magtatrabaho." Nagpasalamat si Anastel at sabay silang umuwi ng mga bata patungo sa mansyon ng mga Maras. Pagbukas ng malaking gate, sinalubong sila ng kotseng nakaparada ng nakaslant sa driveway. Parang minadaling ipasok. Sa loob ng mansyon, malakas ang tugtog. Pagpasok nila sa sala, bumungad ang hindi inaasahang tanawin. Si Lucian, ang anak ng senyora. Pawisan, naka-boxers lang at amoy alak. Sa likod niya, 4 na babaeng nakatupis ang lumalabas mula sa kwarto. Nagtatawanan at nagbibiruan. "Lucian!" singhal ng ginang. "Ano na naman to?" Pero si Lucian lasing at mayabang. Lumapit agad kay Anastel. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa.
Walang pakialam na nakatingin ng mga bata. Sino naman to? Inilapit niya ang kamay at walang pakundangang hinaplos ang makinis na hita ng babae. May ngiti ng panunukso sa labi. Hindi ka bagay dito pero baka kaya katang subukan. Nanlaki ang mata ni Anastel pero imbes na umatras, gumiti siya ng matalim. Subukan mo. Baka ikaw pang mawala ng hininga. Sandali naman napatigil si Lucian. Parang nabigla sa tapang ng babae. Pero bago pa lumala ang eksena, mabilis nang pumagitna si Senyora Mirelda. Lucian, singal niya. Hindi ito bar. At may mga bata dito, magpakatino ka naman kahit minsan. Napakamot si Lucian sa batok. Pero ngumisi pa rin bago tuluyang umalis kasama ang mga babae. Naiwan ng mabigat na katahimikan. Lumapit ang tatlong bata sa ina. Mama, ayos ka lang ba? Bulong ng panganay. Ngumiti naman si Anastel. Pinisil ang kamay ng anak. Ayos lang, maging magalang tayo. Hindi tayo nandito para makipag-away. Pinapasok sila sa guest room ng mansyon. Maluwang at maayos. Habang abala ang mga bata sa pag-aayos ng mga gamit nilang halos wala, kinuha ni Anastel ang cellphone mula sa bulsa ng duster. Mabilis siyang nag-type ng mensahe. Executing second part of the plan. Pinindot niya ang send, tsaka ngumiti ng mapanganib. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang malawak na hardin at ang siluwetang naglalakad si Lucian. Hindi niya alam kung siya ba ang dapat katakutan o siya mismo ang panganib na paparating. Kinabukasan, habang nagliligpit ng kortina sa itaas na palapag, napatingin si Anastel sa labas. Napansin niyang may kakaibang pagyanig sa isa sa mga sasakyan na nakaparada sa garahe. Ang itim na kotse ni Lucian, napakunot siya ng noo. Huminto sa ginagawa at dahan-dahang lumapit sa bintana. Mula sa siwang ng salamin, kitang-kita niya ang malabo ngunit tiyak na eksena. Isang babae, nakasampa sa kandungan ni Lucian. Habang ang kamay nito ay mahigpit na nakayakap. Mga ungol at tawa ang umaalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Tila ba walang pakialam sa oras o lugar. Hindi naman naiwasang ngumiti ni Anastel. Hindi dahil naiinggit siya, kundi dahil kilala niya ang babaeng yon. Si Marixa. Isa itong kasamahan, kapwa con artist. At katuwang niya sa kanilang plano. Habang abala si Lucian sa bisyo nito, mabilis na ikinabit ni Marixa ang maliit na voice recorder sa ilalim ng upuan ng sasakyan. Isang simpleng galaw, pero maaaring magbigay sa kanila ng sandata laban sa lalaking matagal na nilang target. Eksaktong ayon sa plano, naisip ni Anastel habang pinagmamasdan ng tagpo. Hindi siya nadadala sa eksena. Bagkos ay mas tumitibay ang kumpiyansa niya na tama ang kanilang ginagawa. Maya-maya ay lumabas si Lucian mula sa kotse. Nakabukas pa ang 3 butones ng kanyang polo. Halatang hindi pa nag-aayos. Amoy alak at pabango ang kumapit sa hangin nang dumaan siya sa hallway papasok ng mansyon. Nandoon na si Anastel, tahimik at nag-aayos sa mga bulaklak sa florera. Saglit siyang nilapitan ni Lucian at sa halip na dumiretso, tumigil ito sa kanyang tabi. Yumuko at halos dumikit ang labi sa kanyang tenga. Kung gusto mong maranasan ang dilim ng labi ko, lumapit ka. Bulong nito na mabagal at puno ng panunukso. Hindi naman natinag si Anastel. Bagkos, ibinaba niya ang hawak na bulaklak at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lucian. Hindi lahat ng bulong nakakatunaw. Matalim niyang sagot, sabay irap at lakad palayo na para bang walang kwentang sinabi ng binata. Bahagya namang natawa si Lucian, ngunit bakas ang ines sa kanyang mukha. Sanay siyang habulin at sambahin ng mga babae. Pero ang babaeng ito, ibang klase. Darating din ang araw. Luluhod ka sa harap ko. Bulong ng kanyang isip. Kahit ayaw niyang aminin na siya mismo ang unti-unting naaakit. Bandang hapon, biglang naging abala ang buong mansyon. Dumating kasi ang isang espesyal na bisita.
Mula sa tarangkahan ang isang mahabang limousine. Mabilis na nagtipo ng mga kasambahay. Sabik na makita kung sino ang paparating. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket at cap. Pero hindi iyon nakatago ang kanyang presensya. Siya, si Cassiel, isang sikat na international pop star at bunsong kapatid ni Lucian. Cassiel! Sigaw ng ilang staff sabay palakpakan. Kahit ang mga anak ni Anastel mabilis na tumakbo palapit. Tuwang-tuwa na makita ang isang celebrity ng malapitan. Gusto niyo bang marinig akong kumanta? Tanong ni Cassiel. Bitbit ang maliit na gitara, agad na umupo sa damuhan ng mga bata. Parang mga sisiw na sabik makinig. Kahit si Anastel na kanina pa nagtatangkang manatiling composed, hindi napigilan ng pagkislap ng mga mata habang nakikinig sa bawat himig ng kanyang idolo. Parang huminto naman ang oras habang kumakanta si Cassiel. Ang tinig niya, malambing at puno ng damdamin. Tila yumayakap sa lahat ng nakikinig. Si Senyora Merelda naman ay nakatingin ng may pagmamalaki, habang ang mga bata ay tila na hipnotismo ng kanyang talento. Si Anastel naman ay hindi makapaniwala na narito sa mismong harapan niya ang taong matagal niya nang iniidolo. Nakalimutan niya sandali ang mga plano, ang mga kasinungalingan at ang bigat ng misyon. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa mansyon, nakaramdam siya ng tunay na saya. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa terasa ng mansyon, tahimik na nakamasid si Lucian. Ang malamig niyang mga mata ay nakatutok kay Anastel. Napansin din niya kung paanong kumislap ang mga mata nito tuwing tititig kay Cassiel. Napansin din niya kung paano ang mga bata ay mas malapit ang loob sa kanyang kapatid kesa sa kanya. Isang matinding init ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pride lamang, kundi dahil sa isang damdaming ayaw niyang tanggapin, selos. Bakit siya nakangiti ng ganyan at hindi sa akin? Pinisil ni Lucian ang kanyang braso ng alak hanggang sa mabasag ang manipis na gilid nito. Ang mga peraso ay tumulo sa sahig, kasabay ng pagtulo ng kanyang dugo. Ngunit hindi man lang niya ito inalintana. Ang tanging nakikita niya ay si Anastel, ang ngiti nitong para lamang kay Cassiel. Maagang hapon, abala si Anastel sa kusina. Nakasalampak siya sa harap ng lababo. Naghuhugas ng pinggan habang ang mga bata ay nasa maid's quarter. Nanonood ng cartoons. Tahimik ang buong mansyon. Masyadong tahimik para sa lugar na sanay sa ingay ng mga bisita at halakhak ng mga babaeng palaging kasama ni Lucian. Habang inaabot ang isang baso, bigla niyang naramdaman ng mainit na hininga sa batok. Napasinghap siya. At bago pa siya makalingon, idinikit na ni Lucian ang kanyang labi sa leeg niya. Banayad ang halik. Pagkatapos ay marahang dumampi ang dila nito, na tila sinusundan ang linya ng kanyang balat. Sir Lucian, mariing bulong ni Anastel, pero hindi agad siya lumayo. Ginapang naman ni Anastel ang mga kamay nito sa hita ng lalaki. Marahang umaakyat. Tila sinusubo kung hanggang saan ang tapang nito. Ramdam na Lucian ang kakaibang kuryente sa bawat dampi ng daliri niya. Hindi siya sanay na siya ang sinusubok. Ngunit, bago pa tuluyang lumunin ng init ang sitwasyon, tinulak na Anastel ang dibdib ni Lucian. Napaatras ito ng kaunti. Gulat at bitin. Nakangiti si Anastel. Malamig ngunit mapanukso ang mga mata. Hindi lahat ng bagay na gusto mo, makukuha mo. Mahinahong sabi niya sabay talikod at pagpunas ng kamay sa apron. Iniwan niya sa Lucian na nakatayo. Mahigpit ang kamao at halatang nanginginig sa pagnanasa. Anong meron sa babaeng to? Tanong ng isip ni Lucian. Sanay siya na ang mga babae ay bumibigay agad. Ngunit si Anastel, parang laro sa kanyang pag-init ng dugo ni Lucian. At mas lalo lang siyang naiintriga. Kinahapunan, dumating ang tawag mula sa paaralan. Isa sa 3 bata, si Fish, ang middle daughter, napaaway raw. Nakatanggap ng pasa sa pisngi at muntik pang maparusahan. Agad na kinabahan ng bata. Halos maiyak habang nakaupo sa harap ng mesa.
Ayoko na malaman ng mama. Garalgal ang boses ni Fish. Nanginginig habang hawak ang kamay ng kanyang ate. Ayoko siyang madismaya. Sir Lucian, pwede bang ikaw na lang magpanggap na papa ko? Natigilan si Lucian. Hindi siya sanay marinig ang ganitong pakiusap. Lalo na't mula sa batang halos ilang linggo pa lang niyang nakakasama. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Nakatingin si Fish sa kanya. May halong takot at pag-asa. Saglit namang natahimik ang paligid. Pagkatapos, bahagyang umite si Lucian. Sige, mahinahon niyang sagot. Akong pupunta. Sa unang pagkakataon, pumayag siyang gumanap bilang ama, kahit peke. Sa paaralan, nakaupo si Lucian sa harap ng guro. Suot ang simpleng polo na nakakunot ang noo. Seryoso ang tindig. Ang guro naman ay nagkwento kung papaano napaaway si Fish dahil ipinagtanggol daw nito ang isang kaklase na inaapi. Habang nakikinig, lihim na napangiti si Lucian. Matapang siya. Sabi niya sabay tingin kay Fish na nakatungo lamang. Pero susubukan naming ituro na may ibang paraan bukod sa suntok. Nagulat ang guro. Hindi inaasahan ang mahinahong sagot mula sa lalaking kilala ng marami bilang basagolero at babaero. Pagkatapos ng meeting, napayakap si Fish kay Lucian. Mahigpit na parang ayaw nang bumitaw. Salamat, bulong ng bata. May kung anong sumiklab sa puso ni Lucian. Parang may parte sa kanya na matagal nang nakakulob sa dilim. Ngayon ay bahagyang nagising. Simula noon nagbago na ang ilang gawin ni Lucian. Hindi na siya basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sinong babae sa mansyon. Naging mas maaga na siyang umuwi. At kung dati puro alak at babae ang inuuna, ngayon ay mas pinipili ng kumain kasama ang mga bata. Kahit tahimik lang siyang nakikinig sa kanilang mga kwento. Napansin naman ito ni Anastel. Habang nag-aayos ang hapagkainan isang gabi, lihim niyang pinagmasdan si Lucian. Hindi niya akalain na kaya nitong umupo at makinig sa mga bata nang hindi humiirap o nagmamadali. May kakaibang lambing sa paraan ng pagtingin nito kay Fish, lalo na tuwing tatawa ang bata. Sandali siyang natigilan, nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan na mararamdaman niya ito. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Ang misyon niya ang dapat niyang unahin. Ngunit habang pinagmamasan si Lucian sa seryosong nakikipag-usap sa mga bata, hindi niya maitago ang kakaibang paghanga. Parang unti-unting nagiging tao ang lalaking dati puro bisyo at kasalanan lang ang iniisip. Pag-akyat niya sa kanyang kwarto, tumingin siya sa salamin at huminga ng malalim. Huwag kang bibigay, Anastel. Bulong niya sa sarili. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Sa labas ay nakatayo si Lucian, hawak ang baso ng tubig. Pinagmamasdan niya ang kwarto ni Anastel. Nakakunot ang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya natutuwa sa presensya nito. Hindi niya rin maipaliwanag ang pagnanais sa patunayan sa mga bata. At lalo na kay Anastel na kaya rin niyang maging higit sa imahe niyang sinira ng nakaraan. Sa pagitan ng kanilang katahimikan, nagsimula ang isang larong mas mapanganib kesa sa inaasahan nila. Isang larong hindi na lang tungkol sa tukso o pagnanasa, kundi tungkol sa mga damdaming unti-unti nang lumalabas sa kanilang mga puso. Isang marangyang gabi sa mansyon, nagpakalat si Senyora Mirelda ng mga paanyaya para sa isang espesyal na pagtitipon. Mga politiko, negosyante at kilalang personalidad ang dumating. Lahat nakasuot ng mamahalin at eleganteng kasuotan. Punong-puno ng ingay ang mga baso at halakhakan ng malaking bulwagan. Habang abala sa pag-aasikaso ng mga bisita, biglang bumukas ang malalaking pinto. Isang lalaking mabibigat na presensyang pumasok. Suot ang mamahaling suit at may kasamang mga bodyguard. Ang lahat ay biglang natahimik. Don Severus Maras. Mahina ngunit nanginginig ang bulong ng ilan. Siya ang ama ni Lucian at isang makapangyarihang senador.
Pagkakita pa lang kay Severus, kumulo na ang dugo ni Anastel. Ramdam niya ang galit na matagal niya nang kinikimkim. Ito ang halimaw na pumatay sa ama ng mga batang ito. At taong ginamit ang kapangyarihan para takpan ang lahat ng kaniyang kasalanan. Mula sa gilid ng silid, napansin niya ang mukha ni Senyora Merelda, nanlalamig, nanginginig at halos hindi makatingin sa sariling asawa. Si Lucian naman, napakagat ng labi, halatang pinipigilan ng galit at takot. Kahit gaano pa siyang kagaspang, kahit gaano pa siyang pagtatapang-tapangan, alam ni Anastel na ang ama niyang ito ang tanging tao na kayang magpabagsak sa kanyang buong katauhan. Matapos ang seremonya, nagpalit si Anastel ng damit. Hindi na siya naka-uniform ng kasambahay. Sa halip, lumabas siya ng silid suot ang isang maluwag na crop top na halos lantad ang kanyang puso at tiyan. Bagay na bagay sa kanyang simpleng fitted jeans na mas lalo pang nagpakita ng kanyang korba. Pagdaan niya sa hallway, napatigil si Lucian. Ang mga mata nito ay agad na bumaba sa kanyang katawan. Hindi niya na maitago ang paghanga at pagnanasa. Dahan-dahan lumapit siya sa babae. Walang sinabi, inilapat niya ang palad sa makinis na tiyan ni Anastel. Ang daliri niya ay marahang gumuhit sa paligid ng kanyang pusod. Halos pinapaikot iyon na parang sinusubok kung hanggang saan siya papayag. Naniga si Anastel, napasinghap, ngunit hindi siya tumutol. Sa halip na ngumiti siya ng malamig at matamis, tila isang panalo iyon sa kanya. Ito na, ang simula ng bitag. Mula noon nagbago na ang kilos ni Anastel. Tuwing gabi sinasadya niya maglakad sa pasilyo ng mansyon na nakasuot ng maikling damit. Manipis ang tela at halos laging may naaaninag. Minsan ay nakaduster na maluwag na biglang tataas sa bawat hakbang. Minsan naman isang simpleng sando na halos hindi kayang itago ang kanyang katawan. Isang gabi, abala si Lucian sa panonood ng TV sa sala. Dumaan si Anastel, bitbit ang isang tray ng juice. Suot ang puting night dress na sobrang ikli. Hanggang hita lamang. Walang pakialamang babae. Kunwari, natural lang. Pero alam niya ang epekto nito. Sir Lucian, gusto mo ba? Tanaw ni Anastel. Iniabot ang baso. Kinuha naman ni Lucian pero imbes na tingnan ng inumin, nakatitig siya sa mga hita ng babae. Tumikim siya, pilit nag-aayos ng sarili. Ngumiti lamang si Anastel at saka dahan-dahang tumalikod. Habang papalayo, sinadya niyang haplosin ang kanyang buhok. Nag-iwan ng amoy na dumampi sa ilong ng lalaki. Hindi nagtagal, lalo pang naging matindi ang bitag. Minsan, kapag lumalapit si Lucian, bigla siyang hahaplosin ni Anastel sa braso o balikat. Pagkatapos ay agad nahihiwalay na parang walang nangyari. Ay isang segundo lang, pero sapat para mag-apoy ang dugo ni Lucian. Isang gabi hindi na nakatiis si Lucian. Hinila niya si Anastel papalapit sa kanya. Halos idikit na sa pader. Anastel. Mababa at paos ang boses niya, puno ng pagnanasa. Balang araw, maaangkin din kita. Hindi umiwas ang tingin si Anastel. Sa halip ay gumiti siya, malambing pero may halong hamon. Tingnan natin kung kaya mo. Para siyang apoy na pinaglalaroan ng hangin. Alam niyang mas lalo lamang nababaliw si Lucian sa bawat tukso at bitin na iniiwan niya. Habang papasok si Lucian sa kanyang silid, hawak ang sariling ulo, naririnig pa niya ang sariling bulong. Hindi ka makakatakas sa akin, Anastel. Sa huli, akin ka rin. Ngunit sa kabilang kwarto ay nakaupo si Anastel sa kama. Hawak ang kanyang cellphone at may ngiti sa labi. Ipinadala niya ang mensahe kay Marixa. Ang bitag ay gumagana. Unti-unti na siyang nalululong. Maaga pa lang abala na si Anastel sa kusina. Amoy na amoy ang bawang at sibuyas na piniprito niya para sa sinangag. Nakasuot siya ng simpleng puting sando at shorts na maluwag. Hindi niya iniisip na may makakakita.
O baka sinasadya rin niya. Habang nakayuko at naghahalo ng ulam sa kawali, biglang may dumikit sa likod niya. Sir Lucian? Mabilis siyang napalingon. Pero huli na, nakasiksik na ito sa likod niya. Malakas ang bisig na halos bumalot sa bewang niya. Hinipan ni Lucian ang kanyang tenga, mainit at mapangahas. Masarap ang niluluto mo, pero mas masarap ka sigurong tikman. Napasinghap si Anastel, bahagyang napakapit sa hawakan ng kawali para hindi siya mabitawan ng emosyon. Ramdam niya ang init ng hininga ni Lucian at lalo itong lumalapit. Halos idinikit ang dibdib sa kanyang likod. Sir Lucian, pabulong niyang sabi. Pinipilit maging kontrolado ang tono. May bisita sa sala. Baka makita tayo. Ngumisi lang ang lalaki. Siya dahan-dahang bumitaw. Balang araw, wala na makakapigil sa akin. Kinagabihan dumating ang ilang dokumento mula sa opisina ni Don Severus. Kailangan iyon agad mapirmahan ni Lucian. Abala ang lahat ng mga kasambahay kaya si Anastel na mismo ang nagdala sa kwarto nito. Sir Lucian, may mga papeles kang kailangang pirmahan. Pagkatapos kumatok sa pinto ng binata. Pumasok ka dito. Sigaw naman ng lalaki mula sa loob. Binuksan ni Anastel ang pinto. Agad siyang natigilan. Ang kwarto ay puno ng usok mula sa mga mainit na shower. Sa banyo, nakabukas ang pintuan at mula roon, lumabas si Lucian. Hubad, basa ang buong katawan. At tumutulo ang tubig sa kanyang buhok pababa sa matipuno nitong dibdib at tiyan. Parang wala lang sa kanya. Kinuha niya ang ballpen at papel mula kay Anastel. Dito, hawakan mo. Utos niya habang iniaabot ang folder. Kumakabog ang dibdib ni Anastel. Hindi dahil sa pagkahumaling, kundi dahil sa tensyon. Kailangan niyang manatiling kalmado. Inilapit ni Lucian ang papel sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid ng kama at sinimulang permahan. Basang-basa pa ang mga daliri at dibdib. Hindi ka ba naiilang, Anastel? Tanong ni Lucian, nakangisi habang patuloy na sumusulat. Alam ko nakatitig ka. Nagpigil naman ang hininga ang babae at umiwas ang tingin. Magbihis ka na nga, baka magkasakit ka. Concerned ka? Balik ni Lucian sabay ngiti. Ngunit sa loob ng utak ni Anastel, isa lang ang sigaw. Kailangan kong gawin to. Ngayon na. Pagkatapos permahan ng mga papeles, bumalik si Lucian sa banyo para magbanlaw. Malakas ang agos ng tubig mula sa shower. At iyon ang pagkakataong hinihintay ni Anastel. Mabilis niyang binuksan ang drawer ng study desk. Nandoon ang PC na palaging ginagamit ni Lucian. Kinuha niya sa bulsa ang maliit na itim na USB at agad na sinaksak sa port. Blink-blink, kumurap ang ilaw ng USB. Come on, mabilis lang. Mahina siyang bulong. Kinagat ang labi habang pinagmamasta ng progress bar na lumilitaw sa screen. Habang tumutunog ang patak ng tubig sa banyo, parang mas lumalakas naman ang kabog ng dibdib ni Anastel. Bawat segundo ay parang oras. Ding! Nakasync in na ang USB. Automatic kong nag-download ng data at nagbigay ng remote access sa kanyang tech team. Connected, downloading CCTV feeds, social accounts, bank records, lahat. Vibrate. Napalingon si Anastel sa kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Marix ang pumasok. Nakapasok na kami. Magandang kuha. Lahat ng galaw nila. Hawak na natin. Napangiti si Anastel. Mabilis na hinugot ang USB at ibinalik sa kanyang bulsa. Isinara niya ang PC. Inayos ang mesa na para bang walang nangyari. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Anastel. Basa pa rin ang buhok ni Lucian. Balot lang ng puting tuwalya ang katawan. Dumiretso itong lumapit. Ang mga patak ng tubig mula sa buhok ay tumutulo pa sa kanyang balikat pababa sa dibdib. Naibalik mo na ba ang mga papeles? Oo sir.
Nasa mesa na. Mabilis namang sagot niya. Pilit pinapanatili ang normal na boses. Tumango si Lucian, pero hindi niya ito agad pinakawala ng tingin. Lumapit pa siya. Halos isang di pala ang pagitan nila. Alam mo, Anastel, parang mas naging komportable ka na sa kwarto ko. Napakagatlabi naman si Anastel, tsaka gumiti ng pilit. Baka ikaw ang nasasanay. Ngumisi naman si Lucian, marahang lumapit pa. Ngunit bago pa siya tuluyang makabikit, mabilis na umatras si Anastel. Maaga pa bukas, kailangan ko nang bumalik sa kwarto. Tumalikod siya at hindi nagpatinag kahit ramdam niyang nanilisik na titig ni Lucian sa kanyang likod. Pagpasok niya sa sariling silid, agad niyang kinuha ang cellphone. May bagong mensahe na mula sa tech team. Mission success. Hawak na namin lahat ng CCTV feeds, social at bank accounts. Anytime, pwede na tayong maglabas ng ebidensya. Humiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, hawak-hawak ang USB. Ngumiti naman si Anastel. Lucian, akala mo laro-laro lang to. Pero sa bawat patak ng tubig kanina, mas lalo kang lumulubog sa bitag ko. Tahimik ang mansyon ng gabing iyon. Tanging mga ilaw sa hallway at mahihinang tunog ng kuliglig mula sa labas ang bumabalot sa paligid. Sa gitna ng sala, narinig ni Anastel ang mabagal na tugtog ng piano. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon niya nakita si Lucian. Nakaupo. Nakapikit habang marahang tinutugtog ang mga nota. Ang mga daliri niya ay mabilis pero may bigat ng emosyon sa bawat pindot. Para bang inilalabas niya ang lahat ng hindi niya masabi. Napangiti si Anastel. Hindi niya inakalang ang isang lalaking palaging mainit ang ulo at lasing sa gabi ay marunong lumika ng ganoong klaseng musika. Sir Lucian? Mahinang tawag niya. Napalingon ang lalaki. Bahagyang nagulat pero hindi agad nagsalita. Tumingin lang ito at muling ibinalik ang mga mata sa piano. Turuan mo ako. Malambing na sabi ni Anastel, nakatayo, malapit sa kanya. Nagangat ng kilay si Lucian, tsaka ngumiti ng pilyo. Sigurado ka ba? Hindi lahat kaya kong turuan. Baka maguluhan ka. Hindi naman ako madaling sumuko. Nakatawid siya papunta sa tabi nito, sabay umupo sa gilid ng bench. Hinawakan ni Lucian ang kamay ni Anastel. Marahan at parang ayaw niya itong masaktan. Ipinatong niya ang mga daliri ng babae sa ibabaw. Ganito, sundan mo ako. Sa bawat pindot ng nota, ginabayan niya ang kamay ni Anastel. Dumikit ang katawan nila at ramdam ng babae ang init na bumabalot mula sa balat ni Lucian. Habang gumuguhit ang musika, hindi lang tuts ang nadadama ng kanyang daliri, kundi pati ang palad ng lalaking dahan-dahang humahagod sa makinis niyang balat. Napakagatlabi si Anastel. Sir Lucian? Halos mahina na lang ang boses niya. Bagya namang yumuko si Lucian. Halos maglapat na ang kanilang mga labi. Naramdaman ni Anastel ang paghinga nito sa kanyang pisngi. Mainit, mabilis. Hindi na siya nakapagsalita. Nang bigla siyang buhati ni Lucian. Wala itong alinlangan. Dahan-dahan siyang inupo sa ibabaw ng piano. Marahang binuka ang kanyang mga hita at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Hindi mo talaga kayang itanggi na gusto mo rin ako. Bulong niya ng mababa at puno ng pananabik. Hindi na nakasagot si Anastel. Naghintay lang siya. At sa sumunod na segundo, nagtagpo ang kanilang mga labi. Mainit, agresibo, pero sabay ding puno ng pagnanais na hindi maipaliwanag. Napahawak si Anastel sa patok ni Lucian. Habang ang lalaki naman ay mahigpit na humahawak sa kanyang bewang. Hinahapit siya, palapit. Isang ungol ang pinakawala ni Anastel. Hindi niya napigilan ngunit bago pa lumalim ang halik, isang mahinang iyak ang pumunit sa katahimikan. Mama? Boses iyon ng buso. Pareho silang natigilan.
Mabilis na bumaba si Anastel mula sa piano. Inayos ang buhok at damit. Habang si Lucian naman ay napaigtad. Agad na nilingon ang pasilyo. Nakatayo doon ang bata. Hawak ang maliit na kumot at umiiyak. Natatakot ako. Pwede bang tabi tayo matulog, Mama? Napahinga ng malalim si Anastel at agad na lumapit. Shh! Halika dito, baby. Huwag ka nang umiyak. Lumapit din si Lucian at sa hindi niya inaasahan, sabay silang umupo sa gilid ng kama ng bata. Habang nakahiga ito, magkasabay nilang inawitan ng mahinang lullaby. Unti-unting tumigil sa pag-iyak ang bata. Humigpit ang kapit sa kamay ni Anastel at sa kabilang gilid, hawak din ito ang kamay ni Lucian. Tahimik. Ang halik kanina ay naputol. Pero ang eksenang ito, tila mas malakas pa ang dating. Habang natutulog ang bata, napatitig si Lucian kay Anastel. Hindi niya sinabi pero ramdam niyang may kakaiba. Parang pamilya. Sa may pinto, tahimik na nakatayo si Senyora Mirelda. Pinagmamasdan ng tatlo. Si Lucian, si Anastel at ang mga bata. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na pangiti siya. Parang nakakita siya ng liwanag. At muli, sumigla ang puso niya. Maagang umaga sa hasyenda, ang araw ay sumisilip pa lang sa bundok at ang hamog ay bumabalot pa sa damuhan. Abala ang mga stable boys sa paglilinis ng mga kabayo. Ngunit si Lucian, nakasuot ng simpleng puting polo na nakabukas ang 2 butones at dark jeans. Nakatayo malapit sa kanyang paboritong kabayo. Isang kulay itim na stallion na nagngangalang Nero. Hawak niya ang yenda. Sabay kindat kay Anastel na kagagaling lang sa kusina. Nakasuot ng simpleng blusa at maong. Gusto mo sumubok? Tanong ni Lucian. May halong hamon at pang-aakit ang tono. Napangiwi si Anastel. Hindi ako marunong, sir. Baka mahulog lang ako. Lumapit si Lucian. Inilahad ang kamay. Huwag kang matakot. Akong bahala. Sandaling nag-alinlangan si Anastel pero kinuha rin ang kamay niya. Umakyat sila sa kabayo. At bago pa man makapwesto ng maayos si Anastel, nakayakap na sa kanya si Lucian mula sa likuran. Relax, Anastel. Wala kang dapat ipag-alala. Dumikit ang labi niya sa tenga ng babae. Mainit ang hininga. Kumalabog ang dibdib ni Anastel. Sir, baka may makakita. Hayaan mo sila. Sagot naman ni Lucian habang marahang pinatrot ang kabayo palabas ng hasyenda. Habang tumatakbo ang kabayo sa malawak na hasyenda, ramdam naman ni Anastel ang malakas sa pintig ng puso niya. Hawak ni Lucian ang renda gamit ang isang kamay, habang ang kabilang kamay naman ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang bewang pababa. Lucian, sir? Mabilis sa paghinga ni Anastel, pinipigilan ng sarili. Ano na naman to? Relax ka lang, bulong ni Lucian. At sa isang iglap, nasa hita niya na ang kamay nito. Dahan-dahan, parang sinusukat ang bawat pulgada ng balat niya. Napakagatlabi si Anastel. Pinilit huwag magpalabas ang ungol. Pero hindi na siya nakapigil nang dahan-dahan itong ibinaba ang zipper ng kanyang pantalon. Lucian, halos daing na ng boses niya. Sir, baka... Ngunit hindi siya tinigilan ng lalaki. Mainit ang hininga ni Lucian habang ipinasok ang kanyang mga daliri sa pantalon ng babae. Napaliyad si Anastel. Halos mabitawan ang hawakan ng kabayo. Sir, pigil niyang sigaw. Pinipigilan ng katawan na tuluyang sumuko. Halos mawalan siya ng ulirat sa sarap at kaba. Nang biglang, tumunog ang cellphone ni Lucian. Pareho silang natigilan. Mabilis na inayos ni Anastel ang sarili, habang si Lucian naman ay medyo nainis. Hello, sagot niya na iritado ang tono. Lucian, malamig na boses mula sa kabilang linya, si Don Severus. Kahit hindi marinig ang buong usapan, narinig ni Anastel ang mga salita. Money laundering. Dapat malinis ang papeles bago matapos ang buwan. Project X, huwag mong ipapahiya ang pamilya natin. Napasinghap si Anastel.
Project X? Ano yun? Naiintindihan ko pa. Sagot naman ni Lucian. Malamig na rin ang tono. Akong bahala. Pagkababa ng tawag, agad niyang pinaandar ang kabayo pabalik sa mansyon. Tahimik siya. Mahigpit ang hawak sa renda. Parang nagbabaga ang isip. Pagbalik nila ay halos tumalon si Anastel mula sa kabayo. Sir? Sir, may importante pa pala akong gagawin sa loob. Hindi na siya tumingin pa kay Lucian at mabilis na nagtungo sa sariling silid. Pagkasara ng pinto, agad niyang dinukot ang cellphone. Tinawagan niya si Marixa. Marixa, kailangan niyong hanapin agad kung ano ang Project X. Mabilis niyang utos. Related ito sa money laundering ng pamilya Severus. Hindi ito simpleng laro. Copy. Sagot naman ni Marixa sa kabilang linya. Gagamitin namin yung access na binigay mo mula sa USB. Within 24 hours may information ka na. Huminga ng malalim si Anastel. The deeper I go, the more dangerous this gets. Kinagabihan, nasa veranda si Lucian, nakatingin sa basong alak. Tahimik lang siya, malayo ang iniisip. Lumapit si Anastel dala ang tray ng pagkain. Sir, kumain ka na muna. Baka maubos ang alak sa katawan mo. Hindi agad sumagot si Lucian. Pagkatapos ng ilang segundo ay tiningnan niya si Anastel. Malamlam ang mga mata. Bakit parang masyado kayatang concern sa akin? Sino ka ba talaga? Napatigil si Anastel. Saglit na natigilan, ngunit mabilis din siyang ngumiti. Pilit na pinapagaan ang sitwasyon. Kasambahay mo lang ako, sir. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, pero parehong ramdam na lumalalim ang tali sa pagitan nila. Sa isip ni Anastel, isa lang ang malinaw. The bitag is working. Pero habang lumalapit siya, mas nagiging delikado ito. Mainit ang sikat ng araw sa asyenda ng hapon na iyon. Kakarating lang galing sa paglangoy si Lucian. Basa pa ang buhok niya at nakatapis lang ng puting tuwalya sa bewang. Habang tinutuyo ang katawan gamit ang isa pang towel, mas lalo pang umumbok ang matitigas niyang abs at dibdib. Mula sa veranda napahinto si Anastel. Napatingin siya. Hindi man lang niya namalayang nakanganga na siya. Parang slow motion ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa buhok ni Lucian pababa sa kanyang katawan. Hindi ka ba titigil sa pagtitig, Anastel? Nakangiting sabi ni Lucian. Nakahawak sa tuwalya na parang nanunukso. Namulang pisngi niya. Mabilis na umiwas ang tingin. Sir, baka sipunin ka. Magbihis ka na nga. Lumapit din si Lucian. Huminto, isang hakbang mula sa kanya. Gusto mo bang hawakan? Napakunot noo si Anastel. Ano? Hinawakan ni Lucian ang kamay niya at dahan-dahang inilapat sa kanyang tiyan. Mainit, matigas, parang bato. Wala akong tinatago, Anastel. Kahit mga peklat ko. Napansin nga ni Anastel ang mga maliliit at malalim na peklat sa gilid ng likod ng braso ni Lucian. Hindi iyon ordinaryong sugat. Mga peklat yan na galing sa aking ama. Malamig ang tono ni Lucian. Noong bata pa ako, walang araw na hindi niya ako pinaparusahan. Natigilan si Anastel. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na iyon. Parang sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Lucian. Hindi lamang ang babaero at lasenggong anak ng senador, kundi isang lalaking sugatan. Lucian. Mahina ang boses niya. Biglang umiti si Lucian at marahang inilapit ang mukha. Huwag kang maaawa. Mas mabuti kung gagamitin mo ang kamay mo para maramdaman ko ngayon. At bago pa siya makasagot, naglapat ang kanilang mga labi. Mainit, matindi, parang matagal nang pinipigilan. Napahawak si Anastel sa batok niya, sabay napakagat labi nang dumiin ang halik. Unti-unting bumaba ang tuwalya ni Lucian hanggang sa tuluyan na itong nahulog sa sahig. Napatitig si Anastel. Hubad sa harap niya si Lucian at wala na siyang ibang nararamdaman,
kundi init na parang gustong lumunin ang buong katawan niya. Halos mapasigaw siya sa sarili. Huwag kang bibigay. Huwag kang bibigay. Pero habang hinahaplos ni Lucian ang bewang niya at dahan-dahang inaakit ang kamay, naramdaman niyang halos matulak siya sa tukso. Napakagatlabi siya, napasinghap, at kusa nang napahawak sa sariling dibdib para pigilan ang kaba at sarap. Sir, bulong niya sa nanginginig na boses. Ngumiti naman si Lucian, mas papanganib. Wala kang ligtas sa akin. Biglang, psst, sumabog ang ilaw sa hallway. Nag-flicker ang buong mansyon. Tapos, tuluyang nag-brown out. Damn it! Mura ni Lucian. Agad siyang kumilos. Kinuha ang kanyang towel at binalik sa baywang at mabilis na nagbihis. Naiwan naman si Anastel na nakatulala pa. Sinusubuhang kalmahin ang sarili. Diyan ka lang, Anastel. Baka may sumabog na linya. Sa labas ng gate doon nadatnan niya ang 3 lalaki na naka-uniforme ng Meralco. May hawak silang toolbox. Kunwari nag-aayos ng kable sa may circuit box. Sir, bati ng isa. May nadetect kaming problema sa linya. Kailangan naming maglagay ng temporary fix para hindi na maulit. Napailing si Lucian. Medyo mainit pa rin ang ulo. Gawin niyo na. Gusto kong tapusin to agad. Nagmamadaling kumilos sa mga Meralco workers. Binubuksan ng mga panel. Nag-aayos ng mga wiring at naglalagay ng mga maliliit na device. Sa gilid naman nakatayo si Anastel. Pinagmamasdan sila. Sa loob-loob niya, napangiti siya. Good job, Marixa. Saktong timing. Ang mga device na iniwan ng Meralco workers ay hindi lang pangkuryente, kundi mga miniature na hidden cameras at signal jammers na magbibigay ng full surveillance sa buong mansyon. Pag-alis ng mga manggagawa, bumalik si Lucian sa itaas. Pagod ang muka, medyo pawisan. Anastel, okay na raw. Wala nang aberya. Sabi niya habang nagtanggal ng botones ang polo. Ngumiti naman si Anastel, parang walang nangyari. Buti naman, sir. Naisip ko na baka mabasa ng ulan ng mga linya. Umupo si Lucian sa gilid ng kama. Tumingin kay Anastel na nakatayo pa rin sa may pintuan. Alam mo ba, lalo kitang hindi maintindihan. Bakit? Tanong niyang kunwaring inosente. Kanina, ramdam ko na halos bumigay ka na. Pero biglang, para kang naglalaro. Tumitig siya ng diretsyo. Seryoso ang mukha. Saglit namang natigilan si Anastel, pero mabilis din siyang ngumiti. Siguro sir, ayoko lang maging madali. Tinitigan siya ni Lucian. Tapos, biglang natawa ng mahina. Hindi ko alam kung dapat kitang pagsisihan o lalong hanapin. Umiling si Anastel tsaka tumalikod. Ngunit habang naglalakad palayo, hawak-hawak niyang maliit na remote na konektado sa hidden cameras. Sa isip niya, lalo ka nang nasa loob ng bitag ko, Lucian. Kinagabihan nakatanggap siya ng tawag mula kay Marixa. Success, Ana. Lahat ng kwarto may hidden cams na. Real-time feed na tayo. Mula kusina hanggang opisina ni Don Severus. Lahat hawak natin. Huminga ng malalim si Anastel. Nakatingin sa labas ng bintana kung saan nakikita ang silhweta ni Lucian na naglalakad sa veranda. Good, bulong niya. The deeper the trap, the harder they fall. Maagang naglabas si Anastel ng mga uniform ng mga tauhan sa mansyon. Mainit ang araw kaya pinagpasyahan niyang magsampay mismo sa likod ng hasyenda. Dahil nabasa rin ang suot niyang blouse, dumidikit iyon sa balat niya at kitang-kita na ang hubog ng kanyang dibdib at bewang. Habang nakayuko pinipiga ang isang basang polo, biglang may anino na tumabing sa kanya. Paglingon niya, si Lucian pala. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at shorts. Pero kahit ganoon, lutang pa rin ang tikas at presensya. Hindi ko akalaing marunong ka rin palang maglaba. Biro ni Lucian na nakangiti
habang tumutulong kumuha ng sampay. Napangiwi si Anastel. Sir, hindi lahat ng babae umaasa sa ibang maid. At saka, mas nakaka-relax din to. Relax? Tumingin si Lucian mula ulo hanggang paa. Lalo niyang napansin ang pagkabasa ng suot ni Anastel. Halos kumakapit sa balat. Sigurado ka bang relax ka kapag ganyan ang ayos mo? Namula naman si Anastel. Sir, baka naman pwedeng huwag mo akong titigan ng ganyan. Lumapit si Lucian. Iniabot ang polo para sabit sa tali. Pero hindi niya na agad binitiwan. Dumikit ang kanilang mga braso. Mainit ang hininga niya sa balikat ni Anastel. Hindi ko kayang hindi tumingin. Bulong ni Lucian. Marahan niyang kinapa ang butones ng basa pang blouse. Isa-isa itong kinalas. Sabay dahan-dahan dumulas ang kamay niya papasok. Napapikit si Anastel. Sa halip na pigilan, ginabayan niya ang kabilang kamay ni Lucian at inilagay sa kabila. Napaungol naman si Lucian. Halos hindi na mapigilan ang sarili. Damn, Anastel. Bulong niya habang dahan-dahang inilapit ang labi sa kanya. Halos magtagpo na ang kanilang mga bibig ng Lucian, come here immediately. Malakas ang boses ni Don Severus mula sa veranda. Matalim ang tingin, galit na galit habang nakatingin sa kanilang dalawa. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Lucian. Mabilis niyang tinanggal ang kamay. Halos nanginig at napayoko. Si Anastel naman, pinilit ang sariling kumalma. Kunwaring busy sa pagsapit ng damit. Naglakad si Lucian papunta sa kama. Bawat akbang ay mabigat. Halos mabaliw siya sa pagkabitin. Pagdating sa opisina ng mansyon, nakaupo naman si Don Severus sa swivel chair. Nakakunot ang noo. May hawak siyang folder na makapal. May tatak na confidential. Lucian, malamig niyang sabi. Kung hindi dahil anak kita, kanina pa kitang pinatapan sa ibang bansa. Hindi ka ba natututo? Wala kang gagawin kundi makipaglandian habang may mas malaking bagay tayong inaasikaso? Nanahimik si Lucian, pinipigilan ng sarili. Binuksan ni Don Severus ang folder. Inalabas ang ilang dokumento at mapa. Project X. Ito ang pinakamalaking operasyon natin. Money laundering, offshore accounts, diversion ng buwis. Kapag nagtugumpay na tayo dito, hindi lamang Hacienda de la Sierra ang nasa kamay natin, kundi buong probinsya. Habang nagsasalita si Don Severus, may mga graphics at papeles na ipinapakita. May mga pangalan ng dummy corporations, listahan ng mga politiko at bank account sa ibang bansa. Hindi alam ng dalawa, bawat salita, bawat kilos nila ay nakikita at naririnig ng team ni Anastel. Sa isang safe house sa labas ng bayan, nakatutok si Marixa sa laptop, habang ang tech team naman ay nakapalibot. Sa malaking monitor, malinaw ang video feed mula sa hidden cams sa opisina ni Don Severus. Guys, i-record niyo lahat ng to. Utos ni Marixa. Ito ng ebidensya. Kung makukuha natin ang full detail ng Project X, tapos na sila. Nakita nilang dumukot si Don Severus ng USB mula sa drawer. Nasa flash drive na ito ang lahat ng transaction records, code names, schedule. Walang makakaalam maliban nito sa atin. Halos mapangiti si Maria. USB? Jackpot na to, Ana. Samantala, nakaupo naman si Lucian. Tahimik na nakikinig habang paulit-ulit na iniutos ng ama na dapat niyang pangalagaan ang operasyon. Ngunit sa likod ng isip niya, hindi mawala ang imahe ng katawan ni Anastel. Basa, bakat, at ang init ng kanilang halos halik kanina. Lucian, are you listening? Singhal ni Don Severus. Yes, Father. Sagot niya at pilit na tinatago ang panggulo ng isip. Tumayo si Don Severus. Ibinigay ang USB kay Lucian. Bantayan mo ito. Kahit anong mangyari, walang ibang makakahawak nito.
Naiintindihan mo? Kinuha ni Lucia ng USB. Nanginig ang kamay. Yes, Father. Paglabas niya ng opisina, huminga ng malalim si Lucian. Pero sa hallway, biglang nakasalubong niya si Anastel. Nakatayo ito, may hawak na pang pinatuyong damit. Nakangiting parang walang nangyari. Sir, mahina niyang sabi. Kamusta ang meeting? Tinitigan siya ni Lucian at hawak pa rin ang USB sa bulsa. Sa isip niya, dalawang bagay lang bumabagabag. Ang bigat ng Project X at ang matinding tukso na unti-unting sinisira ang depensa niya, si Anastel. Samantala, sa kabilang linya ng telepono, tinatawagan ni Marixa si Anastel. Mission accomplished. Nakuha na natin ang buong pag-uusap. Next target, USB. Nakangiting tumango naman si Anastel. May sabay tumingin kay Lucia na papalapit sa kanya. Copy. Leave it to me. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tunog ng orasan at huni ng kuliglig mula sa labas. Sa loob ng kanyang kwarto, nakaupo si Lucian sa gilid ng kama. Nakatingin sa USB na iniabot ng kanyang ama. Mabigat ang dibdib niya at para bang hawak niya ang mismong kasalanan ng pamilya. Ayaw niya sa Project X, alam niyang mali. Pera ng bayan ang gagamitin para sa pansariling kapangyarihan ng kanilang angkan. Ilang beses niya na nang tinangkang magsalita, subalit siya ay tatanggi. Si Senyora Mirelda ang pinupuruhan ng galit ni Don Severus. Para bang ginagamit ng ama ang ina bilang panakot para huwag siyang lumaban. At higit sa lahat, si Castiel, ang kapatid niyang singer na pinakamamahal niya. Ayaw niyang madamay ito, kung kaya't nananahimik siya at piniling maging sunod-sunuran. Habang nakatitig sa USB, bigla niyang narinig ang mga yabag sa lapas. Paglingon niya, nadaanan niya si Anastel. Nakaduster lamang ito, pero nakakabigaan niyang laylayan ng hanggang tuhod at bawat hakbang ay bahagyang sumasayad sa kanyang makinis na binti. Hindi na nakatiis si Lucian. Lumapit siya at hinawakan ang braso ng babae. Halika, bulong niya. Mababa at malamig ang tinig. Mag-usap tayo. Nagulat naman si Anastel pero hindi tumutol. Pumasok sila sa kwarto ni Lucian at isinara niya ang pinto. Lucian? Aniya pero bago pa siya makapagsalita, marahan siyang inupo ng lalaki sa gilid ng kama. Si Lucian naman ay humiga sa kanyang tita. Napakapit para bang humahanap ng pahinga. Hinaplos si Anastel ang tenga niya. Nilaro ang buhok para bang pinapakalma ito. Ngunit sa bawat galaw niya, may kasamang panunukso. Marahang himas. Dahan-dahan, pag-slide ng daliri sa kanyang panga. Unti-unti nag-init si Lucian. Bumukas ang mga mata niya. Tiningnan ang mukha ni Anastel na tila ba nakangiting ng aakit. Hindi niya na kayang pigilan pa. Dahan-dahan umakyat ang kamay niya mula sa hita ni Anastel. Hinila ang laylayan ng duster. Lucian. Mahina ang boses ng babae pero hindi siya umatras. Hinalikan ni Lucian ang hita niya. Mabagal, pababa't pataas. Hanggang sa umabot sa singit. Napaumol na si Anastel. Napakapit sa balikat ng binata. Ramdam na ramdam niya ang init ng bibig ni Lucian. Lalo na nang dumampi ito sa basang tela ng kanyang underwear. Ngunit bago pa nila maituloy ang apoy ng gabing iyon, Mama! Si Bunso inaapoy ng lagnat! Malakas na sigaw ng panganay mula sa hallway. Pareho silang napatigil. Mabilis na nag-ayos ang sarili. Tumakbo si Anastel palabas. Sumunod naman agad si Lucian sa kwarto ng mga bata. Nakita nilang nanginginig ang Bunso. Namumula ang pisngi at malakas ang lagnat. Mabilis na kumilos si Senyora Mirelda nang marinig ang tawag.
Lucian, bilisan mo. Dalhin natin sa ospital. Binuhat ni Lucian ang bata, habang si Anastel naman at ang iba pang mga bata ay sumunod din. Sa sasakyan, si Anastel humahaplos sa ulo ng bunso, habang si Lucian ay nagmamaneho ng mabilis, puno ng pag-aalala. Pagdating sa ospital, agad silang sinalubong ng mga nurse. Dinala ang bata sa emergency room. Habang naghihintay sa labas, magkatabi sila nakaupo ni Lucian. Pareho pa ring hingal, pero hindi na dahil sa sarap kanina, kundi sa kaba na ngayon. Tahimik silang dalawa, hanggang sa bumulong si Lucian. Alam mo, Anastel, minsan naisip ko, paano kung ganito na lang tayo? Pamilya. Ako, ikaw, at ang mga bata. Napatitig si Anastel sa kanya. Gusto niyang ngumiti, pero pinigil niya. Hindi pwedeng mahulog ang loob niya. May mission siyang tinutupad. At sa likod ng isip niya, bumalik ang boses ni Marixa. Next target, USB. Pinikit niya ang mga mata. Hinawakan ng kamay ni Lucian na nakapatong sa upuan. Hindi niya alam kung para ba pakalmahin ito o para kalmahin ang sarili. Kinabukasan, tahimik ang mansyon. Ang mga bata ay nakauwi na mula sa ospital kasama ang kanilang bunso, na ngayon tulog na at mas maayos na ang lagay. Si Anastel naman ay abala sa kusina, nagluluto ng sopas, pero ramdam niya ang bigat ng gabi. Ang alaala ng halik, ang init, at ang mga salitang binitawan ni Lucian kagabi. Biglang lumapit ang panganay, si Aya. Tahimik na nakatayo sa pinto. May hawak na maliit na laruan, pero seryoso ang mga mata. Mama, tawag niya. Napalingon naman si Anastel. Ngumiti. Oh, Aya, bakit gising ka na? Tulog pa dapat kayo Dahan-dahan namang lumapit ang bata, tsaka nagsalita ng mahina ngunit matalim na boses. Mama, are you falling for him? Napatigil si Anastel. Parang tinamaan ng matalim na sibat. Anong ibig mong sabihin? Umiling ang bata. Don't forget, binabayaran ka para pabagsakan ng pamilya nila. Halos malaglag naman ang hawak na sandok ni Anastel. Napatingin siya sa bata. Gulat at hindi makapaniwala. Paano? Paano alam mo yan? Tumayo si Aya ng tuwid. Tila mas matanda pa kaysa sa totoong edad niya. Narinig ko noon, Mama. Narinig kong kinausap ka ni Ate Marixa. At saka, hindi mo kailanman itinago sa akin kung bakit tayo nandito. Hindi ba't sinabi mo noon? Nagagawin natin ang lahat para makaganti sa pumatay kay Papa. Napaupo naman si Anastel Cecilia. Napayoko. Halos manginig ang kamay. Hindi niya akalaing ganoon ang kalalim ang pagkaintindi ng bata. Aya, mahina niyang bulong. Hindi mo dapat binubuhat ang bigat na to. Anak ka lang. Umiling si Aya. Halos mapaiyak. Hindi na ako bata, Mama. Nakita ko kung paano pinatay ni Don Severus ang aking papa. Nakita ko rin kung paano niya pinaglaruan ang buhay natin. Hindi ko makalimutan yan. Kaya ngayon, ikaw lang ang naasahan ko. Huwag kang bibitaw. Mama, huwag kang magpapaakit kay Lucian. Nang marinig iyon ay parang sinampal si Anastel ng sariling konsensya. Oo, may plano sila. Oo, may mission sila. Ngunit bakit tila bawat araw na lumilipas, bumabagsak ang depensa niya sa harap ng binatang dapat niyang papagsakin. Samantala sa ospital kagabi, habang naroroon si Lucian, hindi iniwan ng bunso. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang maliit na kamay ng bata. Papa, bulong ng bata habang nakapikit. Nilalagnat pa rin ang bagya. Nagulat naman si Lucian. Ha? Anong sabi mo? Binuka ng bata ang mga mata, mahina ang boses. Sana, ikaw na lang ang naging papa ko. Ang bait mo at palagi mo akong pinoprotektahan. Kung ikaw ang papa ko,
Siguro hindi na ako matatakot sa dilim. Naniga si Lucian. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero unti-unting gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Hinaplas niya ang ulo ng bata at marahang tumango. Kung yan ang gusto mo, sige, ako nang papamumula ngayon. Pumasok si Senyora Merelda na may dalang prutas. Napatigil siya nang marinig ang sinabi ng bata. At ang sagot ni Lucian, dahan-dahan siyang ngumiti, halatang natuwa. Lucian, wika niya. Kung ganito ka na lang sana palagi, mas gagaan ang lahat. Hindi puro bisyo, hindi puro kalokohan. Tingnan mo, nagagampanan mong maging ama, kahit hindi pa ikaw ang tunay na ama nila. Napayo ko si Lucian, mahina ang boses. Ma, hindi ko alam kung kaya ko pero parang gusto ko talagang subukan. Kinagabihan nagbalik sila sa mansyon. Ang mga bata ay nakahiga na. Ngunit si Anastel ay nakaupo pa rin sa veranda, nakatanaw sa buwan. Mabigat ang bibig niya matapos ang usapan nila ng panganay kaninang umaga. Lumapit si Lucian, may hawak na 2 baso ng juice. Para sa'yo, sabi niya at iniabot ang isa. Tinanggap ni Anastel kahit nanginginig ang kamay. Salamat. Tahimik silang uminom hanggang sa magsalita si Lucian. Kagabi sa ospital, tinawag akong papa ng bunso. At alam mo, parang hindi ako tumutol. Siguro kasi matagal ko nang gustong maramdaman na may pamilyang totoo akong maaalagaan. Napatitig naman si Anastel sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso, puno ng sugat, ngunit may lihim na lambing. Lucian, mahina niyang tugon. Halos hindi naman lumalabas sa bibig. Napangiti ito, tsaka inilapit ang kamay sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi niya. Kung pwede lang, Ana. Sana, maging totoo na tayo. Hindi laro. Hindi pakitang tao. Totoong pamilya. Ako, ikaw, at ang mga bata. Parang sasabog na ang puso ni Anastel, ngunit biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ni Aya. Don't forget, binabayaran ka para pabagsakin ang pamilya nila. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Para bang pinipilas ang puso. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay ni Lucian sa kanyang pisngi. Lucian, huwag tayong magpadala. Sabi niya na halos pabulong. Hindi lahat ng bagay dapat nating ipilit. Nagulat naman ang lalaki pero hindi ito umatras. Lumapit pa lalo. Halos dumampi ang labi niya sa labi ni Anastel. Kung ayaw mo aminin, sige. Pero ramdam kong hindi na laro ito. Tumayo si Lucian at iniwan siyang mag-isa sa veranda. Si Anastel naman napahawak sa tip-tip. Ramdam ang mabilis sa tibok ng puso. At sa loob ng kwarto, si Aya nakasilip mula sa pintuan. Nakamasid. Malungkot ang mga mata niya, ngunit matibay. Ma, bulong niya sa sarili. Huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit nandito tayo. Pagdating ni Lucian sa mansyon mula sa isang meeting, agad nilang narinig ang iyak ni Senyora Merelda. Nasa kwarto siya, nakaupo sa gilid ng kama, luhaan at may pasa sa pisngi. Lucian, halos basag ang boses niya. Si Severus, pinagbuhatan na naman ako ng kamay. Nanlaki ang mga mata ni Lucian, namula ang leeg sa galit. Agad niyang nilapitan ng ina, hinawakan ng mga braso nito. Mama, bakit hindi mo ako tinawag? Ilang beses ko nang sinasabi, wala siyang karapatan na gawin to. Pero nanginginig si Senyora Merelda, hindi siya makapagsalita. Hinaplos lang niya ang pisngi ng anak at umiwas ang tingin. Pagkatapos makita ang sugatan si Senyora Merelda, hindi na nakapagsalita si Lucian. Numumuo ang galit sa kanyang dibdib habang pinipigilan ng sariling huwag sumabog sa harap ng ina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay nito, tsaka marahan tumayo. Mama,
Pahinga ka na muna. Mahina niyang sabi. Pilit tinatago ang panginginig ng boses. Hindi ko hahayaang maulit ito. Tahimik siyang lumabas ng silid. Bitbit ang bigat na parang bato sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa sariling kwarto, ibinagsak niya ang katawan sa upuang nasa gilid. Mariing pinisil ang kamao. Doon siya nadatna ni Anastel. Nakasunod pala mula sa likod niya. Tahimik na nakamasid. Lucian, tawag niya na halos bulong lang. Nangingit-ngit si Lucian. Pumalo siya sa mesa. Halos mabasag ang kahoy. Nakakainis. Paulit-ulit na lang. Gusto ko na siyang saktan. Nakamasid si Anastel mula sa pinto. Nakita niya kung gaanong kabigat ang dinadala ng binata. Sa unang pagkakataon, hindi lang yabang at init ng katawan ang nakita niya kay Lucian, kundi sugat at galit na matagal nang kinikimkim. Lumapit siya, marahang hinawakan ng balikat ng binata. Lucian, mahina niyang sabi, hindi mo kailangang buhatin lahat ng bigat mo to na mag-isa. Napalingon si Lucian sa kanya. Namumula pa rin ang mata, nanginginig ang panga. Ano pang magagawa ko, Ana? Wala akong laban sa kanya. Lahat hawak niya. Pera, tao, kapangyarihan. Kahit ako parang laruan lang niya. Wala nang sabay-sabay lumapit siya kay Anastel at niyakap. Mainit ang hininga niya sa dibdib ng binata. Kung wala kang makakapitan, ako na lang. Nagtagal ang katahimikan bago dahan-dahang lumuwag ang dibdib ni Lucian. Huminga siya ng malalim at imbes na tumulak palayo, pinisil niya ang bewang ni Anastel. Parang kusang gumalaw ang katawan nila. Inalalayan siya ni Lucian papasok sa sariling kwarto. Sa kanya marahang isinara ang pinto. Ang tanging ilaw ay ang lampara sa gilid ng kama. Nagbibigay ng dilaw at malambot na liwanag. Lucian, bulong ni Anastel habang hinahaplos ang dibdib ng binata. Pahinga ka muna. Hayaan mo ako mag-alis ng bigat na nararamdaman mo. Hindi na nakatiis si Lucian. Hinawakan niya ang batok ng babae. Mariing hinalikan ang labi. Agad namang gumante si Anastel. Mainit at mabagal sa simula. Pero naging marahas habang lumalalim. Hinila siya ni Lucian papalapit sa kama. Inihiga siya at ramdam ni Anastel ang bigat ng katawan ng binata at ang init na humahaplos sa kanyang balat. Naglakbay ang halik ni Lucian. Napakagatlabi si Anastel. Napasinghap nang dahan-dahang dumampi ang mga labi niya sa leeg. Lucian, mahina niyang ungol. Huminto si Lucian saglit at tumayong nakatitig kay Anastel na halos mabaliw na sa pagnanasa. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Mahina niyang tanong na nakapikit. Hinaplos ni Anastel ang buhok niya. Parang inaalo ang isang sugatang bata. Kasi, kahit gaano kang kagulo, may kabutihan pa rin sa'yo. Dito, itinuro niya ang puso nito. Unang beses iyon na nakatulog si Lucian sa bisig ng isang babae. Dahil sa pakiramdam ng may nag-aalaga at umaalalay sa kanya. Ngunit sa dilim ng gabing iyon nang tulog na si Lucian, ibang mukha ang ipinapakita ni Anastel. Dahan-dahan siyang bumangon, pinulot ang kanyang damit at tahimik na lumabas ng kwarto. Bitbit ang maliit na flashlight, nagtungo siya sa opisina ni Don Severus. Sinimulan niyang halugugin ang mga drawer, cabinet at kahon. Ang misyon ay hindi nakalimutan. Hanapin ang ebidensya na tuluyang magpapabagsak sa halimaw na iyon. Habang binubuksan niya ang isang lumang kahon, naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang kamay. Hindi lamang katawan ang isinuko niya kay Lucian ngayong gabi. Unti-unti, pati puso niya ay nadadala sa larong hindi dapat totoo. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahihinang tunog ng orasan sa hallway at ang ingay ng mga kuliglig sa labas ng bintana.
Pumasok sina Anastel at Aya sa opisina ni Don Severus. Kapwa may kaba, ngunit buo na ang loob. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbigay ng malamlam na liwanag. Sapat lang para makita nila ang mesa at ang mga nakakalat na folders sa ibabaw. Siguraduhin mong walang naiwan na bakas, ma. Bulong ni Aya habang isinasarang pinto. Agad naman siyang lumapit sa mga drawer at nagsimulang maghalukay ng papeles. Si Anastel naman ay dumiretso sa malaking cabinet na bakal na nakatako sa likod ng painting. Tinapik niya ang earpiece. Tiberius, narito na kami. Confirm kung may camera pa ang active dito. Clear. Na-disable ko ng feeds mula sa CCTV. May 5 minuto kayo bago mag-auto-reset. Sagot ng Techmaster. Mabilis at malamig ang boses. Napatigil si Aya nang may makita. Mama, tingnan mo to. Inilabas niya ang isang folder. Nandoon ang listahan ng mga accounts, mga pangalan ng dummy corporations, pati na rin ang ilang proyekto na hindi ipinapakita sa publiko. Ang iisang lumutang sa lahat, Project X. Nanginginig ang kamay ni Anastel nang makita iyon. Ito ang patunay. Pero hindi pa sapat. Kailangan natin ang nasa vault. Dahan-dahan niyang hinawi ang painting. Bumungad ang isang matibay na vault na may 6 na button para sa kombinasyon. Walang biometric, walang digital scan, puro manual. Manual vault ito. Bulong niya at halos hindi lumabas ang boses. Hindi ito mahahak ng sistema, Tiberius. Correct. Sagot naman ng Techmaster mula sa earpiece. Kailangan niyo ng tamang code. Lumapit si Aya. Tinapik ang frame na nakasabit malapit sa vault. Mama, tingnan mo. Sa gilid naman ng frame ay may nakaukit na maliit na numero. 6 na digits. Bahagyang natatakpan ng alikabok. Pinunasan ni Anastel gamit ang daliri. Subukan natin. Bulong niya at pinindot ang mga numero. Dahan-dahan at may kaba. Ang una, tama. Ang pangalawa, tama rin. Ang 2 berdeng indicator ay umilaw. Napaigting ang tibok ng puso niya sa pangatlo at pang-4. Parehong tama. Ngunit, nang pindutin ang panlima, beep! Pula ang ilaw. Muntik nang mapaigtad si Aya. Shoot! Wrong input. Mabilis na sabi ni Tiberius. 2 maling input lang at mag-a-alarm yan. Humigpit ang hawak ni Anastel sa keypad. Hindi pwedeng magkamali. Huminga siya ng malalim. Naaalala niya ang isang bagay. Ang tattoo sa pusod ni Lucian. 6 na digits. Hindi niya makalimutan ang 4 na una dahil minsang dumampi ang mga mata niya roon. Nang minsan na siyang muntik matukso. Napatingin siya kay Aya. Alam ko na kung saan ko makikita ang tamang kombinasyon. Mama, seryosong sagot ng bata. Ibig sabihin kailangan mo bumalik sa kanya? Ikaw lang makakagawa niyan. Sandaling natahimik si Anastel. Naroon ang alanganin. Plano ba niya talagang ibigay ang katawan niya para makuha ang code? O may ibang paraan? Ngunit alam niya, oras ang kalaban niya. At kung si Don Severus nga humawak ulit sa mga papeles na yon, masisira ang lahat. Kung yan ang kailangan, gagawin ko. Mahinang sambit niya, halos pabulong. Kahit pakapalit ang katawan ko. Tumikim si Aya, halatang nag-aalangan. Mama, sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot na baka malunod ka sa laro niya? Ngumiti na lang si Anastel ng mapait. Anak, matagal na akong sanay sa laro ng apoy. Ang tanong, hanggang kailan ako tatagal bago masunog? Pinikit niya ang mata, tsaka muling tinapik ang earpiece. Tiberius, pull us out. Hindi ko kayang ipilit ngayon. I'll find another chance. Copy. Mabilis na sagot ng Techmaster. 2 minuto bago magbalik ang feed ng CCTV. Kailangan niyo na makaalis. Agad nilang inayos ang mga papel. Ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto at binura ang anumang bakas ng kanilang presensya.
Lumabas sila ng opisina, halos sabay ang hakbang at humugot ng malalim na hininga nang tuluyan ng masara ang pinto. Pagdating sa hallway, hinawakan ni Aya ang kamay ng kanyang ina. Mama, huwag mong kalimutan ang totoo. Kung masyado ka lumapit kay Lucian, baka malimutan mo kung bakit tayo nandito. Tumigil si Anastel, tumitig sa anak. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Ang puso niya, dahan-dahan ang natatali sa lalaking dapat ay target lamang. Ngunit ang misyon, ang hustisya para sa ama ni Aya at sa lahat ng biktima ni Don Severus, iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Pagbalik sa sariling silid, ibinagsak niya ang sarili sa kama. Hinaplos ang dibdib. Ramdam ang bilis ng tibok ng puso. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng totoo sa puso ni Lucian. Ang 6 na numero, ang init ng kanyang balat. Ang amoy ng alak at pawis na minsan ay humalo sa kanyang memorya. Lucian, bulong niya sa sarili. Kung ikaw ang susi para buksan ang imperyo ng iyong ama, handa akong lumapit kahit lamunin pa ako ng apoy mo. Galit na galit si Don Severus ng araw na yon. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong mansyon. Bawat mura at sigaw ay parang martilyong tumatama sa mga dingding. Hindi na mabilang ni Lucian kung ilang beses na siyang sinabihan ng walang kwenta, walang silbi at kahihiyan ng pamilya. At kagaya ng dati, wala siyang nagawa kundi ang pigilan ng sariling mga kamao. Hindi siya pwedeng lumaban ng direkta. Pero ngayong gabi, may naisip siyang mas malupit na paraan. Kaya nang makasalubong niya si Anastel sa hallway, hindi siya nagdalawang isip. Hinawakan niya agad ang pulso nito at marahas na hinila. Lucian, ano ba? Bulong ni Anastel. Nagulat sa biglang kilos niya. Hindi siya sumagot. Tahimik, ngunit madiin ang bawat hakbang. Hanggang makarating sila sa terrace ng mansyon. Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ramdam ni Anastel ang apoy sa pagkakahawak ni Lucian sa kanya. Pagkabitiw niya ay tumitig si Lucian sa dilim. Kita ang apoy ng galit sa mga mata. Hindi ko na kaya. Kung gusto ng ama ko na sunod ako ng sunod, bibigyan ko siya ng bagay na hindi niya makakaya. Gagawa ako ng iskandalo na dudurog sa pangalan namin. Nagtaka si Anastel at napakunot na Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lucian, tsaka humarap sa kanya. Malamig ang boses, pero matalim ang bawat salita. Pakakasalan kita. Parang natigil naman ang mundo sa sinabi niyang yon. Nanlaki ang mga mata ni Anastel. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o magugulat. Ngunit sa ilalim ng pagkabigla, mabilis na nagtrabaho ang utak niya. Ito na ang oportunidad na kailangan niya. Ang mas mapalapit kay Lucian at mas madaling matuklasan ang lihim na tinatago ng kanyang pamilya. Pati na ang 6 na numerong nasa pusod ng binata. Pakakasalan mo ko? Malamig niyang ulit, nakataas ang kilay. Hindi dahil mahal kita. Agad na linaw ni Lucian. Halos ibuga ang salita. Kundi para wasakan ang pangalan namin. Gusto kong makita kung paano magagalit ang aking ama. Gusto kong makita siyang mawalan ng kontrol sa Senado. Kung kasal ang tanging paraan, gagawin ko. Sandaling natahimik si Anastel. Ramdam niya ang bigat ng alok. Ngunit sa halip na umatras, ngumiti siya. Isang ngiting mapanganib. Puno ng larong siya lang ang nakakaintindi. Papayag ako. Aniya sa mababang tinig. Pero sa isang kondisyon. Tumagilid ang ulo ni Lucian. Ano yan? Kung magpapakasal tayo, kahit walang pagmamahalan, matutulog tayo sa isang kama. Mas ligtas kung magmumukhang totoo. Mas kapani-paniwala sa mga mata ng lahat. Sandali namang napakurap si Lucian. Ang mga mata niya ay nagdilim at nagdingning ng sabay. Unti-unting gumuhit ang mapanganib ng ngiti sa labi niya. Walang problema. Sagot niya na halos pabulong. Kahit ngayong gabi, pwede na kitang katabi.
May halo namang biro ang tono, pero ramdam ni Anastel ang bigat ng pagnanasa sa bawat salita. Napalunok siya ng bahagya. Pinilit panatilihin ang composure. Subukan mo, bulong niya. Baka ikaw ang unang mawala ng hininga. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, puno ng tensyon. Parang may mga nagliliyab na apoy sa pagitan nila, handang sumabog anumang oras. Ngunit bago pa sila tuluyang lumunin ng momentong iyon, bumaba si Lucian, kasama siya. Diretso siya sa main hall, kung saan naroon naman si Senyora Mirelda at ang mga bata. Tahimik ang paligid, lahat ay nakatingin sa kanilang dalawa. At bigla, walang pasabi, lumuhod si Lucian sa harap nila. Will you allow me? Aniya na malamig ang boses ngunit matatag. To be the father of your children? Napasinghap si Senyora Mirelda. Agad na tinakpan ng bibig. Ang mga bata naman ay nagkatinginan. Hindi alam kung matutuwa ba o magugulat. Yes. Halos sumigaw naman ang ginang at halos lumuha sa tuwa. Oo anak, matagal ko nang pinapangarap na makita kang magbago, na makita kang bumuo ng pamilya. Salamat sa Diyos. Tumango ang mga bata kahit medyo naguguluhan. Ang bunso agad na yumakap sa binte ni Lucian. Papa? Bulong niya na may ngiti sa labi. Nanlumo naman si Anastel sa tanawin, pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang sumabay sa laro. Kaya kahit mabigat ang dibdib niya, wala siyang magawa. Napilitan siyang tumango. Yes, ani yan ang malamig ngunit may bahid ng ngiting mapanganib. Tatanggapin ko ang alok mo. Napalakpak si Senyora Mirelda. Halos hindi na mapigilan ng luha. Anak, ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Hindi mo alam kung gaano ko natutuwa, kung gaano kalaking biyaya ito. Ngumisi si Lucian at bahagyang nakatingin kay Anastel. Hindi iyon ngiti ng pagmamahal. Ngiti iyon ng isang taong nakahanda sa gyera. Simula ngayon, bulong niya. Halos hindi naman marinig ng iba. Wala ka nang ligtas. Ikaw ang magiging sandata ko. At ako ang magiging apoy na susunog sa lahat. Ngumiti rin sa Anastel. Malamig, halos pareho ang intensity. At baka makalimutan mo. Ang apoy na pinakamapanganib, ako ang may hawak. Habang nagsasaya ang lahat, habang abala ang mga mata sa pagyakap kay Lucian, habang nakangiti si Senyora Mirelda sa tuwa, sa loob-loob ni Anastel ay mas lalong humihigpit ang kanyang kapit. Dahil alam niya, malapit na siyang lumapit sa pusod ng sekreto. At kapag dumating ang tamang oras, hindi lamang pangalan ng pamilya nila ang babagsak, kundi pati mismong halimaw na si Don Severus. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lucian, para bang lalo siyang ginatungan ng Ines sa kanyang ama. Kaya't wala pang isang linggo mula na mag-propose na tuloy na agad ang kasal nila ni Anastel. Simpleng seremonya lang iyon pero nagmukhang malaking issue sa mata ng publiko. Lahat ng pahayagan, TV, social media headline ay tungkol sa kanila. Son of the senator, marries a maid with 3 children. Lucian marries below his station. Is it a scandal or love story? Galit na galit si Don Severus nang mabasa ang mga ito. Sa pribado, halos mabalatan ng kanyang sigaw ang buong opisina. Pero nang humarap sa kamera, ibang mukha ang ipinakita ng matandang senador. Nakangiti, halos maluha-luha pa habang nakausap ang mga reporter. Cinderella story, hindi ba? Ani Severus, mahinahong tinig ngunit may tusong ningning sa mata. Ganyan ko kamahal ang aking anak. Kung sino ang mahal niya, mahal ko rin. Sa totoo lang, simulat sa Paul, alam kong magiging manugang ko na si Anastel. Tumawa pa siya. Parang isang ama na punong-puno ng pagmamahal at suporta. At lahat ng tao ay kinagat iyon. Trending agad ang hashtag Love Wins at hashtag Cinderella Wedding.
Ngunit sa kabilang dako, si Lucian nalilisik ang mga mata. Habang pinapanood ang panayam sa telebisyon, halos mabasag ang baso ang hawak niya. Nautakan pa rin ako ng matandang yan. Mariing bolong niya. Ginawa pa niyang fairy tale ang lahat. Samantala si Anastal naman ay tahimik lang. Pinagmamasdan niya ang mukha ni Lucian. Alam niyang galit ito, hindi lamang sa ama niya, kundi pati sa sistemang ginagalawan nila. Ngunit sa isip niya, may isa pa siyang dahilan kung bakit kailangan niyang magpakatatag. Ang sikreto sa tattoo ng binata at ang laban na pinapasok niya laban sa pamilyang ito. Pagkatapos ng maingay na selebrasyon at mga flash ng kamera, dumating na ang gabi ng kanilang dasal. Dinala sila sa bagong ayos na silid, isang master's bedroom na puno ng mga rosas, kandila at malambot na musika. Romantiko sa paningin ng iba, pero para sa kanila, isang laban ng kapangyarihan at tukso. Pagkapasok sa kwarto ay walang pasakali si Lucian. Hinalikan niya si Anastel ng marahas, puno ng gutom at pagkasabik. Napaatras naman ito sa kama, nanginginig pero hindi na lumaban. Umakyat ang kamay ni Lucian, marahang hinila ang laylayan ng duster. Dumampi ang halik sa makinis na hita ni Anastel. Pataas, pababa, hanggang maramdaman niya ang basang tela ng kanyang underwear. Napaungol siya. Napakapit sa unan. Halos mabuwal sa sara. Lucian, teka lang. Pilit niyang ibinuka ang labi, pero pinutol iyon ng marahas na halik. Matagal ko na itong gusto. Bulong pa ni Lucian sa pagitan ng halik. Mainit ang hininga, matalim ang mata. Para bang wala ng ibang mahalaga, kundi ang babaeng nasa harap niya. Haplusin mo pa ako. Daing niya na halos humihingal. Hindi na nakapagpigil si Lucian, inangkin na ang bawat sulok ng balat ni Anastel, bawat hebla ng buhok, bawat paghinga. Sa isang iglap, nagsanib sila sa ilalim ng kumot. Ang bawat galaw ay apoy, bawat ungol ay alo na bumabalot sa kanila, hanggang sa sabay na sumabog ang init ng kanilang katawan. Pawisan at hingal, naglapat ang tingin nila. Ngunit biglang natigilan si Lucian. Virgin si Anastel? Sa isip niya at nang mapansin ang pulang bakas sa kumot, doon siya biglang napatigil. Kita niya ang pulang bakas sa kumot. Nanlaki ang mga mata niya, napahinto at tila hindi makapaniwala. Akala ko ba 3 ng anak mo? Bulong ni Lucian. Gulat at halong kaba ang tinig. Nanginginig si Anastel, ngunit mabilis siyang nakaisip. Hindi siya pwedeng mabuko. Hindi pwedeng mahulog ang lahat ng plano. Kaya kahit nanginginig ang luha, pilit niyang pinatatag ang tinig. Mga pamangkin kasala. Mahina ngunit matatag niyang sagot. Ako lang tumayong ina. Tumigil naman si Lucian at halos hindi makagalaw. Pinagmasdan niya ang mukha ni Anastel, ang bahagyang nanginginig nitong labi. Ang mga matang puno ng sakit. Pamangkin? Bulong niyang muli. Dahan-daan, binuo ni Anastel ang isang kwento. Isang malungkot na istorya na kailangang papaniwalaan ni Lucian. Iniwan sila ng kanilang ama, si Luther. Dati siyang undersecretary. Naipit sa kaso na hindi naman siyang may sala. Napasubo lang. At pagkatapos, pinatay sa loob ng kulungan. Sinira ng sistemang hawak ng mismong ama mo. Ang buong pamilya nila kaya simula noon. Ako nang tumayong ina nila. Akong sumalo ng lahat. Habang nagsasalita siya, ramdam niya ang kirot sa bawat salitang binibitiwan. Bahagi ng totoo, bahagi ng kasinungalingan. Isang halo ng kwento para maprotektahan ng mga bata at manatiling buhay ang misyon niya laban sa pamilya ni Lucian. Tahimik naman si Lucian. Nakatitig lang siya kay Anastel. Hawak ang balikat nito. Kitang-kita sa mga mata niya ang unti-unting pagguho ng galit.
napapalitan ng kakaibang pagtingin. Hindi naman siya agad nakasagot. Sa isip niya, biglang nagbagong imahe ng babaeng ito. Hindi lang basta kasangkapan para asarin ng ama niya. Hindi lamang basta babaeng dapat niyang angkinin. Ang babaeng ito, nag-alay ng sarili para sa 3 batang hindi kanya. Ang babaeng nagsakripisyo ng normal na buhay para sa inosenteng mga pamangkin. Anastal. Mahina niyang tawag. Halos may halong hiya. Hindi ko alam. Pumikit si Anastal, itinago ang sariling luha. Hindi mo kailangang malaman. Hindi mo rin kailangang intindihin. Ang mahalaga, nabubuhay ang mga bata at gagawin ko ang lahat para hindi na sila masaktan ulit. Unti-unting niyakap ni Lucia ng babae. Hindi iyon yakap ng pagnanasa, kundi yakap ng pag-unawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng isang pamilya. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa politika. Kundi dahil sa isang babaeng handang tumayo bilang ina. At sa loob-loob niya, mas lalo siyang lumubog. Mas lalo niyang minahal ang babaeng ito. Kahit ayaw niyang aminin. Sa labas ng kanilang silid, tahimik ang buong mansyon. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari. Para sa lahat, isang perpektong Cinderella story lang ang nasaksihan. Pero sa loob, nagsimula ng mabuo ang mas malalim na kwento. Isang kwento ng pag-ibig, kasinungalingan at paghihigante. At sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa, alam ni Anastel na mas lumapit na siya sa pusod ng sekreto. At alam din ni Lucian na kahit anong mangyari, hindi niya na kayang bitawan ang babaeng ito. Muling bumalik si Anastel sa ilalim ng mansyon kung saan nakatagong misteryosong vault. Ang mga anak, sina Aya at ang magkakapatid, kasama niya. Kasama rin sa linya ang tech master nilang si Tiberius. Naka-earpiece, nagbabantay mula sa safe house. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng sariling hinga ang naririnig nila habang nakatayo sa harap ng matigas na bakal na pintuan. Sa gitna ay may keypad na may kumikislap na 6 na digits. Hawak ni Anastel ang maliit na papel na may mga numero. Kinopya niya mula sa tattoo sa puso ni Lucian. Hindi siya makapaniwala na sa mismong katawan ng binata nakatago ang susi ng yaman ng pamilya nito. Are you sure, Mama? Bulong ni Aya, halatang nanginginig. Tumango naman si Anastel kahit kinakabahan. Ito lang ang paraan. Kapag nabuksan natin ito, makukuha natin ng ebidensya laban kay Don Severus. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga numero. 1, 2, 4, 5. Tumingin siya kay Aya bago pinindot ang panghuli. 1 segundo ng katahimikan. Parang huminto ang oras. Biglang bumukas ang vault. Gumalaw ang mabigat na bakal. Dahan-dahang bumukas ang pinto na parang isang halimaw na nagbubunyag ng lahat ng laman tiyan. At doon bumungad sa kanila ang isang silid na parang ibang mundo. Nagsalansa ng mga bar ng ginto sa magkabilang pader. Mga kahong puno ng cash, nakatali sa plastic. May selyo pa ng mga bangko, mga tray ng diamante at alahas. Nagkikislapan sa ilalim ng ilaw. At sa gitna, nakapatong sa isang pedestal ang isang makapal na ledger. Mga pangalan, petsa, halaga at transaksyon. Napasinghap si Aya, napakapit sa dibdib. My God! Si Aya nanginginig naman ang kamay. Halos hindi makapaniwala sa nakikita. Lahat ng to, galing sa dugo ng bayan. Napaiyak siya. Tumulo ang luha sa galit at sakit. Naaalala niya ang tatay niyang pinatay sa kulungan dahil sa gawa ng sistemang ito. Naaalala niya ang mga inosenteng pamilyang nalugmok sa kahirapan habang ang mga maras ay nagtatampisaw sa yaman. Nilapitan ni Anastel ang ledger. Marahang hinaplos ang takip nito. Ito na ang katapusan nila. Aniya na mariin ang boses.
Makakamtan din natin ang hustisya. Agad nilang kinuha ang mga cellphone. Kinuna ng video at larawan ng bawat sulok ng silid, bawat kahon, bawat pahina ng ledger, para itong isang dokumentaryo na ilalabas sa tamang oras. Ebidensyang hindi na mabubura. "Mama, look!" Sigaw ng isa pang bata, hawak ang kamera. "May pangalan dito. Mga senador, congressman, pati artista. Lahat tumatanggap ng pera." Halos sumabog ang dibdib ni Aya sa galit. Isang buong imperyo ng kasamaan. Tumango si Anastel at ngayon, hawak na natin ang susi para buwagin ito. Pero sa mismong oras na yon, biglang tumahimik ang paligid. Narinig nila ang tunog ng isang baso. Ang kaluskos ng yelo sa loob ng whiskey glass. Nagtinginan silang lahat. Mabagal silang lumingon papunta sa pinto ng vault. At doon nakita nila si Don Severus Maras. Nakatayo siya, suot ang puting barong. Ang isa niyang kamay ay nakapasok sa bulsa, habang ang isa'y hawak ang baso ng whiskey. Malamig ang kanyang mga mata. Walang bakas ng gulat o ng emosyon. Para bang inaabangan niya talagang eksaktong sandaling ito. "Ang tapang ninyo," malamig niyong wika. "Ginagalaw niyong hindi niyo pag-aari." Napakapit si Aya sa braso ng ina, nanginginig. Si Anastal naman nakahawak pa rin sa cellphone na may nakabukas na kamera. Hindi alam kung dapat bang tumakbo o magpatuloy sa pagkuha ng ebidensya. Lumapit pa si Severus. Bawat takbang niya ay mabigat at nakatindig balahibo. Uminom siya ng isang lagok ng whiskey, tsaka ngumiti ng mapait. "Akala niyo ba? Matatalo niyo ako sa sarili kong laro?" Nanginginig si Anastel, pero hindi siya umurong. Hinarap niya ang matanda. "Lahat ng to, ninakaw mo sa bayan. Sa mga taong dapat mong pinoprotektahan. May ebidensya na kami." Tumawa naman si Severus. Isang mababang halakhak na parang lason sa bangin. "Ebidensya? Sa tingin mo ba makakalabas kayo ng buhay para maipakita yan?" Sa isang iglap, sumenyas siya sa likod. Mula sa dilim, lumitaw ang mga bodyguard na nakaitim, armado at seryoso ang mukha. Pinalibutan nila ang pintuan ng vault. "Dakpin sila!" Malamig na utos ni Don Severus. Nagkagulo ang mga bata. "Mama!" Sigaw ni Aya. Niyakap niya ang mga kapatid. Pilit na tinatago sa likod niya. Si Anastal naman ay mabilis sa pinindot ang send button, hoping na naipadala ang mga kuha sa kanilang secure channel. Hinawakan ni Anastal ang kamay ng mga anak. Pinilit maging matatag kahit bumilis ang tibok ng puso niya. Sa kanyang isipan, iisa lang ang iniisip. Hindi dito matatapos. Kailangan kong mailigtas sa mga bata. At kailangan kong tapusin ang halimaw na ito. Pero sa harap nila ngayon, ang halimaw mismo ay nakangisi. Hawak ang buong kapangyarihan ng kanyang imperyo. At sa isang kisap mata, ang laban ay tuluyang nagsimula. "Isang katulong na mapangahas mang uto," singhal ni Don Severus. Kumukulo ang dugo habang hawak-hawak ang baso ng whiskey. Tumama ang malamig ang titig kay Anastel. Napilit namang pinapakalma ang tatlong bata sa kanyang likuran. "Hindi niyo ako malilinlang. Hindi niyo ako kayang talunin." Sa isang iglap, pumalakpak siya. Lumabas ang mga tauhan. Malalaki ang katawan. Armado ng barel. Agad nilang hinablot si Anastel at ang tatlong bata. Nagpumigla si Aya. Sinubukang ipagtanggol ang mga kapatid. Pero mabilis siyang tinadyakan sa tiyan. Napasigaw si Anastel. "Wag! Mga bata lang sila!" Ngunit walang awa. Kinaladkad silang lahat pababa ng lumang hagdan, patungo sa pinakamalalim na mansyon. Dumilat ang liwanag mula sa isang bumbilya na mahina ang sinde. Bumungad ang isang lumang basement, sikip, amoy kalawang, at may bakal na rehas na parang hawla. Sa paligid may mga nakatali at gutom na Doberman.
Kumakahol ang mga ito. Tila sabik na lapain ang sino mang papasok. Diyan kayo nababagay. Malamig na sampit ni Don Severus habang tinututok ang barel kay Anastel. Magtiis kayo sa dilim hanggang mabulok ang katawan ninyo. At kung tatakas man kayo, sila ang kakain sa inyo. Tinuro niya ang mga aso na mas lalo lang umalulong sa gutom. Ipinukol siya sa loob ng hawla kasabay ng mga bata. Mabilis sa isinara ang mga tauhan ng bakal na rehas. Ang malakas na kalabog ng susi, ang hudyat ng pagkakapiit nila. Mama, mahinang bulong ng bunso, halos mangiyak-iyak. Ayoko dito, ang dilim. Imakap si Anastel sa mga bata, pinilit na maging matatag. Huwag kayong matakot, andito ako. May Diyos, makakalabas tayo rito. Ngunit sa loob niya ay nanginginig ang kaniyang puso. Dahil alam niyang walang awa ang matandang Don. Pag-alis sa mga tauhan, lumubog ang lugar sa katahimikan. Tanging alulong ng mga aso at patak ng tubig mula sa kalawanganin na tubo ang maririnig. Oras ang lumipas. Lumalim ang gabi. Hindi mapakali si Anastel. Nagdarasal, naghahanap ng pag-asa. Hanggang sa narinig niyang maingat na yabag pababa ng hagdan. Mahinang tunog ng susi at isang pamilyar na tinig. Anastel, bulong ni Lucia na halos hindi huminga sa kaba. Pawis ang bumalot sa kanyang noo. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang rehas. Tumakas na kayo, bago pa kayo abutan ng aking ama. Napatayo si Anastel, hindi siya makapaniwala. Lucian, bakit mo ito ginagawa? Delikado ka rito. Hindi ko na kaya. Sagot niya, nag-aral-gal ang boses. Hindi kita pwedeng pabayaan. Mahal kita, pati ang mga bata. Itinuturing kong akin. Tumulo ang luha ni Anastel. Bago pa man makalabas, hinawakan niyang mukha ni Lucian at walang pag-alinlangan na idinikit ang labi sa kanya. Isang halik, mainit, mahaba, at puno ng pagnanasa. Isang halik na maaaring pamamaalam o panibagong pangako ng buhay na wala pa silang kasiguraduhan. Sa labas ay mabilis na gumalaw sina Tiberios at Marixa. Nakapasok sila sa silid control, pinatay ang CCTV at kinuha ang mahahalagang ebidensya mula sa computer ng mansyon. Mga video, ledger, at dokumento na magbubunyag ng yaman at kasalanan ng pamilyang Maras. Bilis, wala na tayong oras. Sigaw ni Marixa habang sinusuksok ang USB at mga envelope sa kanyang bag. Ngunit hindi na sila nakalayo. Mula sa dilim, biglang bumungad si Don Severus. Nakangisi. Lucian. Napatigil si Lucian, hawak pang susi ng rehas. Lumingon siya at doon bumungad ang malamig na mga mata ng kanyang ama. Anong ginagawa mo? Mabigat ang tinig ni Don Severus. Nanginginig sa galit. Nangingilid ang luha ni Lucian. Hindi na ako makikiisa sa kasamaan mo. Hindi sila kalaban. Sila ang pamilya ko. Pamilya? Sigaw ng matanda. Mababa ang tingin mo sa sarili mo. Pinili mong ipagpalit ang pangalan natin sa isang babaeng kaladkarin at mga batang ulila? Walang paalam, inihampas si Don Severus ang golf club na hawak niya. Tumama ito sa balikat ni Lucian. Halos mabali ang buto. Napasigaw siya sa sakit. Bumagsak sa sahig. Lucian! Sigaw ni Anastel. Pilit inaabot siya mula sa loob ng rehas. Ngunit sunod-sunod pa ang naging hampas. Sa ulo, sa likod, sa braso. Ang bawat palo ay puno ng puot. Parang gustong burahin ni Severus ang sariling dugo na nagtataksel sa kanya. Huwag! Tama na! Sigaw ni Senyora Merelda na bumabarin, luhaan at nanginginig. Severus! Anak mo yan, maawa ka! Huwag mo siyang patayin! Ngunit hindi nakinig ang matanda. Patuloy niyang hinampas si Lucian
hanggang sa bumalot ang dugo sa sahig. Humihingal siya, nanlisik ang mga mata. Si Lucian, duguan, halos mawala ng ularan. Dahan-dahan siyang tumingin kay Anastel. Isang mahinang ngiti lamang kumawala sa kanyang labi. "Mahal kita," bulong niya. Halos pabulong na lang, bago tuluyang nawala ng malay. Nagsisisigaw si Anastel. Halos mabaliw siya sa sakit at takot. "Lucian, huwag mo kaming iiwan." Habang si Senyora Merelda naman ay nakaluhod, niyakap ang dugoang anak. "Diyos ko, huwag mo siyang kunin." At sa gitna ng kaguluhan, ang rehas ay muling isinara. Ang pag-asa na kanilang pinanghawakan ay unti-unting nauupos, gaya ng kandilang nalalamon ng hangin sa pinakamadilim na gabi. Natapos ang lahat, tuluyang bumagsak ang pader na itinayo ni Don Severus. Lumabas ang lahat ng ebidensya. Ang mga ledger, ang mga bank account, pati ang gold bars at cash na nakatago sa ilalim ng lupa ng mansyon ng mga Maras. Kasama ang mga pangalan ng senador, ang daang-daang opisyal na matagal nang nagnanakaw sa kaba ng bayan. Hindi nakatakas si Don Severus. Nabulok siya sa kulungan. Hindi lang bilang kriminal kundi bilang isang pangalan na kinamumuhuian ng buong bayan. Sa loob ng kulungan kasama niyang mga kasabwat, mga general, mga undersecretaries at ilang taong dati inaakalang malilinis. Sa labas, hindi rin nakaligtas ang anak niyang si Cassiel. Kahit wala itong direktang kasalanan, nadamay ang pangalan. Ang career niyang pinaghirapan, binaha ng mga bashers at binura ng isang katotohanan. Anak siya ng isang halimaw. Si Lucian naman ang minsang kanang kamay ng kanyang ama ay nakulong din. Hindi siya nakaligtas sa batas. Napatunayan ang partisipasyon niya sa mga ilegal na negosyo, ngunit iba ang kaso niya. Ipinakita ng mga abogado na may pagkakataong tumutol siya. Tinulungan pa niyang makatakas ang ilang biktima, kaya't bandang huli, nabigyan siya ng parole. Pero ang parole na iyon ay hindi lang paglaya mula sa piitan. Para kay Lucian, iyon na rin ang paglaya mula sa anino ng kanyang ama. Mula sa dugo at apelidong paulit-ulit na nagsisilbing tanikala. Makalipas ang 2 taon, payapa ang isang probinsya sa Hilaga. Malayo sa ingay ng syudad. Malayo sa politika at kasinungalingan. Sa gilid ng highway, nadaanan ni Lucian ng isang gusaling may karatula, Margot Foundation, para sa mga ulila at biktima ng katiwalian. Napatigil siya. Hindi siya makagalaw. Ang mga kamay niya ay kumakabog. Ilang taon din niyang pinangarap na makitang ulit ang babaeng yon, pero hindi niya inakalang sa ganitong pagkakataon. Pumasok siya sa maliit na tarangkahan. May mga batang naglalaro sa hardin. May mga batang babae na nagtatawanan habang nag-aagawan ng bola. May sanggol na karga ang mga volunteer. Sa gitna ng lahat ng iyon, may babaeng nakatalikod, nakayuko, nagdidilig ng halaman. "Anastel?" Mahina niyang bulong. Halos hindi lumabas sa kanyang bibig. Lumingon ang babae. Kumislap ang mga mata nito nang magtagpo ang kanilang paningin. May halong gulat, saya, at sakit na sabay-sabay pumasok sa mukha niya. Ngumiti si Lucian. Pilit na binabalot ng biro ang bigat ng sandali. "Buti pang mga halaman, dinidiligan mo. Ako, matagal lang tuyo." Sandaling natahimik naman ang babae bago tuluyang ngumiti. Ngunit imbes na Anastel, ibang pangalan ang binitiwan niya. "Margot." Aniya na malumanay ang boses. Margot ang tunay kong pangalan. Nanatiling nakatingin si Lucian. Tila ba hindi siya makapaniwala. 2 taon na paghihintay. 2 taon ng mga tanong. At heto na siya. Naririto na ang sagot sa lahat. Dinala siya ni Margot sa isang maliit na silid sa loob ng foundation. Doon niya ipinaliwanag ang lahat. "Anastel, hindi iyon ang tunay kong pangalan." Panimula niya
habang nakaupo at pinaglalaroan ng baso ng tubig. Codename lang yun para sa mission. Hindi lang para pabagsakin ng pamilya mo, kundi para maibalik ang hustisya sa mga batang naulila ng sistema ni Severus Maras. Napatungo si Lucian. Hindi na bago sa kanya ang mga revelasyon ng babaeng ito. Pero ngayon, mas malinaw na ang lahat. Marco, bulong niya. Paulit-ulit. Mas bagay, mas totoo. Ngumiti naman si Margo, ngunit may bahid ng lungkot. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako. Niloko kita. Ginamit kita. Ginamit ko ang tiwala mo para makalapit sa vault. Para makuha ang tattoo. Para makuha ang ebidensya. Pero, tumigil siya. Lumingon sa bintana. Pero hindi ko ginamit ang puso mo dahil hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Noong minahal kita. Tumayo si Lucian, lumapit at marahang hinawakan ng kanyang baba. Pinatingin siya sa kanyang mga mata. Alam mo bang 2 taon kitang hinanap sa bawat alaala ko? Sa bawat gabing nakakulong ako. Ikaw lang ang laman ng isip ko. Oo, niloko mo ko. Pero kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, alipin pa rin ako ng ama ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na rin ako ngayon. Tumulo ang luha sa mata ni Margo. Hindi niya napigilan na mapaiyak. Niyakap siya ni Lucian. Mahigpit, para bang ayaw na muling pakawalan. Kinagabihan sa gitna ng hardin ng foundation, naglakad silang dalawa. Tahimik, maliwanag ang buwan, at marinig ang tawa ng mga batang natutulog sa dormitoryo. Lucian, mahinang wika ni Margo. Handa ka bang magsimulang muli? Wala ka ng pangalan, wala ka ng kayamanan, wala ka na rin kapangyarihan. Hindi ka na anak ng senador, hindi ka na prinsipe ng mansyon. Isa ka na lang ex-convict na sinusubukang bumangon. Huminto si Lucian, hinarap niya ang babaeng minamahal. Kung mawawala man ang lahat, hindi ako matatakot. Basta't ikaw ang kasama ko magsimula. Kasi noon pa man, wala naman akong kayamanan. Ang meron lang ako, ikaw. Hindi na nakasagot si Margo. Imbes na hinalikan niya si Lucian, mahaba, mainit, ngunit hindi na puno ng lihim at pagkukunwari. Ito na ang halik ng 2 pusong minsang nilamon ng kasinungalingan. Pero ngayon, handa na magmahal ng totoo. Lumipas sa mga buwan, ang foundation ay lumago, nakilala sa buong bansa bilang kanlungan ng mga batang naulila ng korupsyon at karahasan. Si Senyora Mirelda na ngayon malaya na rin sa anino ng kanyang asawa, tumulong bilang patrona. Si Castiel, kahit nawasak ang career, natagpuan ang bagong misyon bilang direktor ng programa para sa mga kabataang biktima ng fake news at propaganda. At si Lucian, hindi na Maras, kundi simpleng Lucian. Nagtrabaho siya bilang volunteer, guro at tagapagturo ng boxing sa mga bata. Tinuruan niya ang mga ito na huwag matakot lumaban para sa tama at huwag niyang hayaang ikulong ang mga anino ng nakaraan. Isang gabi habang nakaupo sila ni Margo sa ilalim ng bituin, nagsalita siya. Alam mo Margo, hindi na ako takot. Kasi ngayon, alam ko na kung saan ako nababagay. Hindi sa mansyon, hindi sa politika, kundi dito sa tabi mo. Ngumiti naman si Margo, ipinatong ang ulo sa balikat niya. At ako, sagot niya, di na rin ako takot. Dahil ngayon, wala na akong kailangang itago. At doon sa gitna ng hardin na puno ng tawa at musika ng mga bata, nagtagpo ang 2 puso. Hindi na bilang kaaway at manluloko, hindi na bilang anak ng isang halimaw at espiya, kundi bilang 2 taong handang bumuo ng bagong simula. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.